Isang marangyang pananghalian ang pinagsasaluhan ng mga mamamayan sa San Diego. Magkakaharap ang mga matataas na tao na galing sa iba't ibang lalawigan. Sa magkabilang dulo ay nagkaharap na nakaupo sina Ibarra at Alkalde. Nasa gawing kanan naman ni Crisostomo Ibarra si Maria Clara, si Kapitan Tiago, ang alperes, ang mga kapitan, ang mga praile, ang mga kawani at iba pa. Masaya silang nagkakainan nang biglang may dumating na telegrama para kay Kapitan Tiago. Mga padre, ginoo, at mga binibini, ipagpatawad Diyos sapagkat ako'y aalis ng maaga. Nagpadala ng liham ang Kapitan General at siya ay sa bahay uuwi. Mamaya alas 4 ng hapon. Kailangan ko na umalis sapagkat ayos ng kapaambahay. Aalis na ako. Sa pag-alis ni Kapitan Tiago, napag-usapan naman ng mga natitira ang balitang dumating. Kailan ang dating? Maghintay ka muna. Sa aking pagkakarinig, alas 4 daw ng hapon ito dadating at sa bahay ni Kapitan Tiago manunuluyan. Sa hapon pa sa akin sinabi ng general ang kanyang balak, ngunit hindi ko nga lamang masigurado. Ginoong Alkalde, hanggang kailan po mananatili rito ang general? Hindi ko matiyak. Muling may dumating na telegrama para sa alkalde, alperes at kapitan sa bayan. Layuning maging ministro. Kahit na sino ay maaaring humawak ng tungkuling ito. Tanging ang mga praile at ang kura lamang ang hindi nakatanggap. Magpatuloy tayo sa pagkain. Ika-4 pa na hapon ang dating ng Kapitan General. At nagsimula na nga ang pananghalian. Masasabi kong wala rito ang predikador. Napagod marahil. Maaari at marahil masakit pa ang katawan dahil sa sermong iyon. Masasabi kong mahusay ang sermon. Magaling at walang kapares. Upang mag-sermon na katulad ng sa kanya, ay kailangan magkaroon ng bagang tulad rin sa kanya. Yan din ang palagay ko, pero ang dilag na katabi ni Ginoong Ibarra ay waring pihikan sapagkat kumain lamang ng kaunti. Salamat po, Ginoo, at ako'y napansin ninyo. Na ang inyong pakikiharap sa amin. Sila ay nagpatuloy sa pagkukwentuhan nang biglang napunta kay Padre Salvi ang usapan. Napapansin kong wala kayong kibo at tila nag-iisip. Pari ko'y mapunahin ka, Ginoong Alkalde. Ugali ko lamang ang malahimik at hindi magsalita. Gusto nyo kayo lang lagi ang nananalo. Ayaw nyo kasi nang nalalamangan. Mga Ginoo, huwag na nating pag-usapan ng pagkapanalo o pagkatalo. Baka kung ano pa ang sabihin ng magagandang dalagang naririto. Mabuti pa ipakinggan na lamang natin ang kanilang matatamis na tulong. Makata pala kayo. Ang pagkakataon ang nag-uudyok sa aking maging makata. Kung tutuusin niya ay minasulat na akong tula noong ako'y bata pa. Bukas na bukas, kayo na muli ang magiging ministro. Pweh, hindi ko layuning maging ministro, kahit na sino'y maaaring humawak ng tungkuling ito. Sa kabilang banda, ang mga bata ay nagkakainan kasama ang guro. Sila'y mahiyain sapagkat hindi nila alam ang paggamit ng kubyertos. Sa kabilang panig naman ay masayang nag-uusap ang mga magulang. Ang anong si Andoy ay magpapari, kahit na asawa ko. Kailangan niya ang pera upang makapagpari. Ngunit, para lang maghanap buhay. Kung maging papa na si Andoy, pupunta kami ng Roma. Panahon yun, malakas pa ako. At kung mamatay man ako ay... Huwag kayo mga balay. Sa palagay mo nga, Pedra, maging mabalad ang iyong anak. Matalino siya. Para sa akin, kumare, wala nang hihigit pa sa doktor. Ito ang ipapakuha ko sa aking anak. Walang kwentang doktor, kumpadre. Higit na mabuti ang kura. Mga kura, malaki ang kinikita ng doktor at pinapanalangin pa na may sakit. Ang kura ay tumatanggap lamang ng salapi at pati ang lihim ng mga kababaihan ay pinagtatapat sa kanya. Ano naman ang akala si doktor? Hindi ba't nalalaman din niya ang lihim ng mga babae? At napupulsuhan pa niya?
Kung ako lamang ang maaaring doktor kahit sa linggo man lamang, ang akala ba ninyo ay hindi nagagawa ng kura ang nagagawa ng doktor? Ang mga manggagawa't ba ay kumakain ng tuyo at nagdidildi ng asin? Naramihan ba ang kamay ng kura? Hindi ba gagawin na magumpisal? Anong gawain iyon? At ang magsesermon, di madaling gawin iyan. Tignan nyo ang paghihirap ng malaking kura kanina. Ang magsermon, mahirap ang magsalita ng kalahating oras. Kinagagalitan at pinumura pa ng lahat. Pagbabayarin pa ako, sana maging kura na lamang ako, kahit isang umaga lamang. Tignan nyo kung gaano ang itinaba ni Padre Damaso sa pagmumura at pamamalo. Lumawig ang usapan na napadako sa sugal hanggang sa pagpapari. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tumulong sa likod ng pagpapatayo ng paaralan, pati na rin sa mga arkitekto na gumawa ng bahay paaralan. Lubos ko kayong pinasasalamatan. At maya-maya ay biglang dumating si Padre Damaso na may ngiting mapanlibak. Masaya siyang bumati maliban kay Ibarra nang nakitang katabi ni Maria Clara ang binata. Nagsasalita si Ginoong Ibarra bago kayo dumating. Nagpapasalamat siya sa pananampalataya ang lumalabas sa Panginoon. Ngunit ang puso may puno ng lahat ng tumutulong sa kanyang balak pati na rin sa mga arkitekto. Baliwala sa akin ng mga arkitektura at walang kabuluhan sa akin ng mga arkitekto pati na rin ng mga hangal na tumatangkilik sa kanila. Pagpalagay natin, kapag magtatayo ng gusali tulad ng paaralan, kailangan ng isang dalubhasa. Pakinggan nyo, isang kakilala namin nakapagtapos sa mabuting ampunan ng walang malaking ginugol na ipagawa niya ito sa 8 piso lamang. Walang kwalta lamang ang ibinayad, hindi yata mangyayari ang ganoon. Totoo ang aking sinasabi. Sandali lamang, Padre Damaso. Alam nyo kung ano ang mga Indyo? Kapag natuto lamang ng kaunti, nagmamarunong na. Lahat ng mga hangal na pumupunta sa Europa. Hintay muna kayo, Padre. Pagsisipagbayad silang lahat, ang Diyos nang bahala sa kanila. Ngayon pa'y pinarurusan na ang ama ng mga taksil. Mamamatay sila sa bilangguan na para. Lumayo kayo! Huwag lalapit ang sinuman di ibig mamatay. Kayo nagsisikibo, kaya't ako na ang magsasalita. Iniiwasan ko ang taong ito, ngunit siya'y dilarito ng Diyos. Panatag ang tibok ng aking puso. Kamay ko hindi nanginginig. Magsilayo kayo! Natatakot pa kayo mabahira ng masamang dugo ang aking kamay? Kayo mga pare at hukom, magsilayo kayo, pakinggan nyo ako. Ang aking ama isang taong marangal. Subalit ano ang kanyang ginanti? Siniraan at pinalit niya ang puri ng aking ama. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lapastangan ang kanyang libingan. At hindi pa siya nasiyahan, pati ako'y siniraan din. Kanina lamang ay narinig nyo ang paghahamak niya sa akin mula sa pulpito. At ako'y hindi kumibo. Tama na yan, mahal ko. Tila nabuhusan ng malamig na tubig ang Ginoong Ibarra matapos ang mga nangyari. Sa ganda mong taglay,